Salamat po ulit sa pagligtas ninyo sa buhay ko. Kung hindi ho dahil sa inyo malamang may nangyari na ho sa akin. Ako, tuluyan mo na ako! Dahil pag hindi mo ginawa, papatayin kita. Mapapay pa rin, boss! Wala akong kasalanan. Louie, sabihin mo totoo! Ang sabi nung sa akin ni Martin kay Rajon, nakabali sa tauhan ninyo. Kasi nungalingan. Huwag kayong maniniwala sa traidor na yun. Sabihin mo kay sir kung ano talaga nangyari. Opo. Sir, nakausap na si Graciela. Nakausap ko na siya. Pinatunayan niya yung kwento ni Louie. Martin, gusto man kita paniwalaan pero wala akong magagawa. Matibay ebidensya nila laban sa'yo. Kaya dapat kita ikulong dito sa presinto. Attorney, pumunta ka na lang ngayon dito, okay? Pumunta ka na, please lang. Wesley, ano ka ba naman? Sinabi ko sa'yo, hintayin mo kasi ako dun sa bodega. Ba't mo ko sinuway? Ano ka ba? Sorry po, Dad. Sorry! Walang magagawa sorry dito ngayon! Tulungan niyo po ako. Natatakot po ako. Ayoko makulong. Come here. Hindi ka makukulong. Kayang-kaya ni attorney kaso mo. Sinabi niya sa akin yun. Mr. Amadeo Perez! Akala ko hindi na darating na magkikita pa tayo sa loob ng NBI. Ang kaso nga lang yung anak mong nakakulong at hindi ka. Kung inakala mo na isahan niyo ako, nagkakamali ka. Bukas na bukas ilalabas ko ang anak ko rito. Diyan ka nagkakamali. Dahil nahuli na namin ang isang katransaksyon ni Wesley. Ngayon? At sinabi niya sa amin na magkikita sila ng anak mo para magbenta ng illegal na baril. Nakakasiguro din ako na pinilit niyo lang magsalita yung tao. Ito, tandaan niyo, walang kasalanan ng anak ko at patutunayan ko sa inyo yan. Huwag kang pakasisiguro, Mr. Amadeo. Dahil gagawin ko ang lahat para maidiin ko ang kaso ng anak mo. Huwag kang mag-alala at ikaw na ang susunod. Huwag kang matakot. Nananakot lang ang mga yon, anak. Nananakot lang ang mga yon. Salamat na lamang sa Diyos. Ligtas ka. Alalang-alala ko sa'yo. Sinabi sa akin ng mga polis kung ano nangyari daw. Kung hindi ako makakapaniwala na kaya mong pumatay ng tao, alam ko, inosente ka. Lo, Kumusta ka naman dito? Ayos ka ba? huwag niyo po ako alalahanin, Lo. Ayos lang po ako dito. Iniisip ko ngayon si Graciela Ano na kayo nangyari sa kanya? May balita ba kayo sa kanya, Lo? Ang dinig ko, dinala daw sila ni Louie sa ospital. Delikado lagay ni Graciela dun, Lo. Kailangan makatakas ako dito, Lo. Kailangan ko tulungan si Graciela. Martin, tama na. Dahil sa Graciela niyan, kaya ka nandito. Kung nakinig ka lamang sa Kinoon at pinabayaan mo sila ni Louie, hindi ito mangyayari. Huwag niyo isihin si Graciela, Lo, sa nangyari sa akin. Ginawa ko lang naman po kung ano sa tingin ko tama Hindi ko pinagsisisihan ang mga desisyon ginawa ko, Lo. Martin, pwede ba? Makinig ka nga sa sarili mo. Nandito ka na nga, nakakulong ka. Si Graciela pa rin ang bukang bibig mo. Pwede ba? Kahit minsan lang, kahit ngayon lang, intindihin mo naman ang sarili mo. Kailangan natin linisin ang pangalan mo. Matindi ka laban ng mga Silvestre. Kayang-kaya nilang baliktarin ka. Alam ko, gagamitin nila ang salapi nila para madiin ka. Kaya tayo naman, gagawin natin ang lahat para mapatunayan na hindi ikaw ang pumatay sa tauhan nila. Si Boji. Si Boji nandun siya sa kwadro ng gabing yun. Alam ni Boji na inosente ako, Lo.
Salamat po. Magandang araw. Magandang araw po. Well, Don Roman. basta naman kayo. Ayos naman ang lahat. May kailangan pa kayo? Wala na po. Salamat po sa ibinigay ninyong pera. Naiayos na namin ang burol at pati ang libing. Alam nyo kasi, wala namang ibang kamag-anak dito yan si Diego, kundi yung anak niya, si Makmak. Makmak! Magmano ka kay Don Roman. Makmak? Huwag ka mag-alala. Ipakukulong natin may gawa nito sa tatay mo. Mama, maniwala kayo sa akin. Kung ano po yung nakita ninyo, hindi po yun yung totoong nangyari. Wala po ko intensyon saktan si Louie. Hindi ko magagawa yun. Maniwala kayo, ma'am. Martin, alam ko naman mabuti kang tao. Kaya hindi ako naniniwala sa mga binibintang nila sa'yo. Napakalaking bagay po sa akin na marinig yan mula sa inyo. Formal na tayo nakapagsampa ng reklamo. Inaayos na ng mga pulis ngayon ang warrant of arrest ni Kyle. Sa tingin mo, Insan, maanala na kaya tayo sa kaso? Malakas ang ebidensya natin laban kay Kyle. Hawak na ng mga pulis ngayon ang CCTV video ng panggagahasa ni Kyle kay Monina. Wala na silang lusot ngayon. Attorney Angeles, totoo po ba nagsampahan po kayo ng official complaint laban sa anak ni Congressman Denzel? Hindi po ba kayo natatakot na malalaking taong binabangga po ninyo? Hanggat nasa panig kayo ng katotohanan, wala kayong dapat ikatakot. Malakas ang ebidensya namin laban kay Kyle Denzel at hindi kami titigil hanggat hindi niya pinagbabayaran ng kasalanan niya. Juanina, any message? Nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala sa akin at sumuporta sa akin. Kay Hans at lalong-lalo na kay Attorney Angeles. Siya ang nagbigay ng lakas at suporta para ituloy ko itong kasong to. Salamat talaga, ate. So, anong susunod na gagawin niyo ngayon? Well, formal na kami nakapagsampa. Sheila, sabi ni Manang, ayaw mo kumain. Ako na mismo nagdala ng pagkain mo para sa'yo. Kailangan mo kumain para gumaling. Wala akong gana. Kailangan mo kumain para gumaling yung pasa mo. Eto, kumain ka na. Wala nga akong gana. Sino ba pinagyayabang mo, ha? Ako na nga nagdala ng pagkain para sa'yo para gumaling ka, ayaw mo pa. Nag-iinarte ka pa. Si Martin. Si Martin nasa kulungan at hindi sa lalabas. Yusela, mula ngayon, susundin mo lahat ng gusto ko. Naintindihan mo? Dito ka lang sa akin. Naintindihan mo? Kung pinagyayabang si Martin sa akin, nakakulong na yung sa rehas. Martin, ano ba talaga nangyari? Bakit kasama mo si Graciela? Humingi pa siya ng tulong sa akin. Gusto niyang tumakas sa Rancho Paradiso. Hirap na hirap na po siya, ma'am. Gusto ko na siyang tulungan. Pero nahuli kayo ni Louie. Galit na galit po siya. Gusto na niya akong patayin. Ngayon ko na nakita si Louie gano'n. Maniwala po kayo, ma'am. Wala akong intensyon saktan si Louie. Tinipensa ko na yung sarili ko.
Ma'am Mara, nabanggit po sa akin ng kapitan ng Rodriguez na malakas daw po yung ebidensya laban sa akin. Katakot po ako, ma'am, baka maipit ako sa isang kriminal hindi ko naman po ginawa. Kung malinis ang konsyensya mo, wala kang dapat ikabahala. Basta Martin, huwag kang panghihinaan ng loob, ha? Kunin mo to. Diyan ako kumukuha ng lakas pag pinanghihinaan ako. Salamat, mama. Huwag kang mag-alala. Kukuha ko ng abogado para ayusin ang problema mo. Hindi ka naman nila pwede ikulong dito dahil wala silang kaso laban sa'yo. Diyan ka nagkakamali, Mara. Sampa na ako ng kasong physical injury at murder laban sa lalaki na yan. At sinisiguro ko sa'yo, hindi ka na muling masisinagan ng araw. Mabubulok ka sa bilangguan na ito. Ma, anong ginagawa mo dito? Teka muna, di ba ikaw ang dapat ko tinatanong yan? Ano bang ginagawa mo dito na kasama yung mamamatay tao na yan? Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Wala akong kasalanan. Ma! Para yan sa pagsisinungaling mo sa harapan ko. Ma'am, dinipensa ako lang sa... Para yan sa pananakit mo sa aking apo. Ma, tama na! Sa dinami-dami ng pwede mong banggain, nagkamali ka ng pagpili. Ngayon, matitikman mo ang poot ni Doña Soledad Silvestre. Halika kayo, Tony. Ano ang balita? Galing ako kanina sa korte. Pero hindi pinayagan si Wesley mag-bail. At isa pa, iniimbestigahan na siya sa arms trafficking. Attorney, akala ko ba kaya mong ilabas sa kulungan si Wesley? Tapos ngayon, iniimbestigahan sa arms trafficking. Ginagawa ko naman ng lahat. Pero talagang mainit sa atin ng mga NBI. At isa pa, desidido silang gamitin si Wesley para makuha ka, Amadeo. Pero don't worry, may mga kinakausap na akong tao. Pinapalipat ko ang kaso sa probinsya ng San Mateo. And I'm sure, maaabsuelto siya kung doon natin gagawin ang kaso. San Mateo? Ang layo yata nun. Attorney, kaya mo bang ilabas si Wesley sa kulungan o hindi? Susubukan ko, Amadeo. Pero, tatapatin kita. Mukhang mahihirapan tayo eh. Oo. O kung mahihirapan ka, edi lumayas ka na lang. Pero, Amadeo... Anak, bakit mo ginawa yun? Paano si Wesley? Huwag ka mag-alala, ma. Akong bahala kay Wesley. Alam ko gagawin ko. Di ko maintindihan kung bakit kailangan mong dalawin yung kriminal na yon. Gusto ko lang pong malaman kung ano talaga nangyari. Eh, natural sasabihin niya sa'yo, inosente siya. Ma, naniniwala ako wala siyang kasalanan. Eh, sinong may kasalanan? Si Louie? Naku, Mara, ikaw kung makapagsalita ka, no? Para bang hindi mo anak yung nasaktan. Mas kinakampihan mo pa yung kriminal na yun kaysa sarili mong anak. Hindi naman po sa ganun, Mama. Ang sa aking lan, kawawa naman si Martin kung makukulong siya nang wala siyang kasalanan. Eh, sino gusto mong makulong? Ha? Si Louie? May kasalanan siya. Dahil inaway niya ang aking pamilya. Para sa akin, sapat na yun para siya makulong. Sabihin mo sa akin, magdesisyon ka, Mara. Bahagi ka ba ng pamilyang ito o hindi? Sabihin mo sa akin. Mama, dito na si attorney. Bakit, Atty? May problem ba tayo? Senyora, nabasa ko na ang final report ni Captain Rodriguez at mukhang magkakaproblema tayo doon. Anong problema? Hindi tugma ang ebidensya na nakuha nila sa statement ni Louie. Nag-positive rin ang fingerprints ni Louie sa isa sa mga baril na natagpuan sa kwadra. Anong ibig sabihin nun? Well, ang ibig sabihin nun, mukhang kumbinsido si Captain Rodriguez na inosente si Martin. Martin, nakausap ko na si Captain Rodriguez. Sinabi ko na sa kanya lahat. Sinabi ko sa kanya na nakita ko naman talaga na pinagtutulungan ka ng mga tauhan ni Louie.
Kaya lang, sabi niya, baka daw hindi daw magamit sa korte yun. Kasi hindi ko naman daw nakita yung buong pangyayari. Pero huwag ka mag-alala. Kung sakaling kailangan akong tumistigo sa korte, titistigo ko para sa'yo. Alam mo naman na hindi kita pababayaan eh. Kuya George, maraming salamat sa lahat ah. Maasahan talaga kita sa lahat ng bagay. Nako, parang malaking problema nga ito. Ma, walang problemang hindi nagagawa ng paraan. Pera, bayaran. Pero minsan tinanggihan na tayo ni Rodriguez. Pagka mamaya maghinala pa siya na may tinatago si Louie kapag nilapitan natin siya. Kung hindi pera ang gusto niya, meron pa tayong hawak na halas. Mama, ako nang bahala. Aayusin ko ang anomalyang ito. Tayo na sa study room. Mag-usap tayo doon. Si Lolo, hindi si Mama. Ano? Teka nga. Ikaw naman na-emote na ako. Asan nga ba lolo mo? Nasa bayan. Ano? Kinausap yung mga abogado mo. Pero alam mo, kung ako, ibang abogado ang kukunin ko para sa'yo. Sino? Si Leilani. Tingnan mo, Martin, eh. Sikat na siyang abogado. Ano akalain mo? Ang kalaban niya ay anak ng congressman. Martin, ngayon na lang ulit kita nakitang ngumiti ng ganyan. Tutuwa lang ako para kay Leilani. Dito na lang. Oh, dahan-dahan. Sige. Mara. Iwan niyo muna kami. Salamat po. Mara, anong gagawin natin? Ayokong makulong si Martin. Para, anak mo pinag-uusapan natin. Papayag ka ba na makulong si Martin? Hindi po, Tay, pero hindi ko rin alam kung anong gagawin ko eh. Pag maabsuelto si Martin, si Louie naman ang mapapahamak. Tay, yung ko sana mamili sa kanilang dalawa, pareho ko silang mahal. Mara, pwede ba? Sa pagkakataong ito, kahit minsan lamang, piliin mo naman si Martin. Malaki na ang pagkukulang mo sa kanya. Ito, pagkakataon mo para makapawi. Pero tayo, ayoko naman pong makulong si Louie. Eh, dapat naman siyang makulong eh. Eh, siya naman talaga may kasalanan eh. Kung hindi pinagtanggol ni Martin ang sarili niya, malamang napatay siya ni Louie. Mara, talaga hindi ako papayag na makulong si Martin. Kung kinakailangan, pupuntahan ko si Soledad. Sasabihin ko sa kanyang totoo. Sasabihin ko sa kanyang anak mo si Martin. Tay, wag. Tay, wag. Pag ginawa niyo yan, lalong malalagay sa panganib ang buhay ni Martin. Oras na malaman ni Roman na anak ko si Martin kay Emilio, baka talagang mapatay niya si Martin. Eh, anong gagawin natin? Tay, wag kayong mag-alala. Gagawin ko lahat ng magagawa ko. Isip ako ng paraan. Hindi ko pababayaan si Martin. Hindi ko pababayaan ang anak ko. Sino yan? Girlfriend mo? Uy, girlfriend ni Martin, oh. Uy, ganda pala, no? Pala eh. Ano nga yun? Ganun po ba? Oh, sige po, mabuting balita po yan. Salamat po. Opo. Ate, sino tumawag? Si PO1 Bartolome. Voluntary daw na sumuko si Kyle sa mga pulis. At nandun na siya ngayon sa presinto para magbigay ng statement niya. Talaga? Dapat lang yun. Para mabulok sa kulungan. Super thank you talaga, ate. O talaga, ilang beses ka na nagpapasalamat sa akin. Hindi mo naman kailangan ulit-ulitin pa eh. Ako ang dapat mag-thank you sa'yo dahil pinagkatiwalaan mo ko sa kasong to. O, paano yan, Mons? Wala ka ng problema ngayon. Eh, siguro naman pwede ka na mag-start ng bagong chapter ng buhay mo. With me. Eh! Ayaw ka Talaga?
Magbiro naman kayo. Ako na. Kayo? Tara. Kulit na. Joke lang yun. Ang tapos? Ma'am, positive po. Pinatatawag kayo ni Sir Amadeo. Maraming salamat, attorney. Sige po, Mang Tino. Mang Tino! Tolome. Mukhang pauwi na kayo. Sumabay na kayo sa amin. Hindi na. Tayo ko nang umuwi mag-isa. Mang Tino naman. Ako na nga nag-aalok sa inyo na isasabay ko kayo. Tinatanggihan niyo pa ako. Bartolome, ito ang sabihin mo sa amo mo. Walang kasalanan si Martin. At hindi ako titigil hanggat hindi nakukulong yung talagang may sala. Mang Tino, mas maganda siguro kayo na mismo magsabi sa kanila. Sige na, dalhin niyo na yan. Sir, positive. Sige na, Dexter, iwan mo na kami. Salamat. Attorney, pumasok ka. May importante tayong pag-uusapan. Maupo ka. Siguro nabalitaan mo nangyari kay Wesley. Inaresto siya ng mga pulis sa kasong illegal possession of firearms. Hindi naman siya makapagpiyansa kasi iniimbestigahan pa rin siya ng arms trafficking. Ano pong kailangan kong gawin? Gusto ko ikaw humawak ng kaso ni Wesley. Kuya George, ba't napabalik ka? May problema ba? Pasensya ka na, Martin, ha? Ayoko sanang sabihin sa'yo kasi baka mag-alala ka. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Martin, may dumukot sa ninong. May mga taong dumukot sa lolo ko. Bakit po ako? Bakit naman ang hindi? Magaling ka abogado. Siguro naman, pwede mo akong pagbigyan dito. Mas makakabuti kay Martin kung nasa loob siya ng kulungan. Sinasabi niyo lang yan dahil anak niyo si Louie. Kung may nagawa man ako kasalanan, pinagdudusahan ko na. Wala kang karapatang sumbatan kami. Dahil kung tutuusan ikaw, may kasalanan lahat ng to. Kailangan mo lang sabihin sa judge na hindi ka guilty. Mr. Caballero, on the accusations against you, attempted murder on Luisito Valencia and first-degree murder against Diego de Vega. What's your plea? Dami kong dasal sa may kapal.